Because it is the political dynasty that actually does this. Because they have to maintain themselves in power. And to maintain themselves in power, you have to get the money from the budget. Wala namang mga negosyo, halos lahat ito eh. Naniniwala si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na pinag-uugatan ng malawakang korupsyon at mabagal na pag-usad ng bansa ay ang pagkontrol ng kapangyarihan ng iilang pamilya sa politika. Ayon kay Carpio, dahil kontrolado ng mga political dynasty ang malalaking desisyon sa budget ng pamahalaan, nagiging daan umano ito para sa mga proyekto na pinanggagalingan ng korupsyon. Inihalimbawa nito ang mga isyung may kaugnayan sa mga infrastructure project kung saan malaking bahagi ng pondo ang nawawala. And this is possible because the political dynasties need this money to buy votes during election. Kahit na hindi election, may sinusuporta na sila ng barangay chair, may monthly, para pagdating sa election, sa kanila na. So, the budget is being used to elect the political dynasties. And every year, lumalaki yung kinukuha nila sa national budget. So, anong nangyari? Nakita natin yung sa flood control, ghost project, substandard, at saka may listahan eh. Kung, wala naman sa General Appropriations Act yan eh. Dahil dito, nagkakaroon umano ng ghost projects, substandards na infrastruktura at paulit-ulit na problema sa pagbaha. Kaya napag-iiwanan na tayo ng mga karatig bansa sa ASEAN. So, that's why we are in this mess. Naiwanan na tayo. Vietnam has overtaken us. Laos and Cambodia will soon overtake us. So, last na tayo. Siguro, even Timor-Leste will overtake us. Kaya naman mariin nilang tinututulan ang House version ng Anti-Political Dynasty Bill na isinusulong ni House Speaker Postino Bogie D at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na imbes na mapahina ang political dynasty, mas magiging organisado at mas matibay pa umano ang pagkontrol ng iisang pamilya sa politika. Dahil dito, maaari pa ring makapaglagay ng miyembro ng iisang pamilya sa iba't ibang posisyon sa iba't ibang antas ng pamahalaan. Yung bill sponsored by Speaker D and Congressman Sandro Marcos, I call that the political dynasty legitimization law. So we are against the House version because it will not stop the political dynasties from being entrenched, it will make them more entrenched. Yun ang problema. It's against the Constitution. Pag pumasa ito, dalawang option, we can question it in the Supreme Court and say, hindi ito anti-political dynasty, this is pro-political dynasty. Or we can conduct a people's initiative to repeal that, to have our own. Iginiit ni Carpio na nakasaad sa saligang batas ang pagbabawal sa political dynasty. Subalit hanggang ngayon ay wala pa ring ganap na batas na nagtatakda kung papaano ito ipatutupad. Anya sa House version, hanggang second degree of consanguinity o affinity lamang ang saklaw. Pero pinapayagan pa rin ang isang pamilya na magkaroon ng mga kinatawan sa 5 antas ng pamahalaan sa national, congressional, provincial, city o municipal at barangay. Basta hindi magkakapareho ang antas ng posisyon, kaya makokontrol pa rin mula barangay hanggang sa nasyonal. Samantalang mas mahigpit ang kanilang panukala dahil nais nitong palawakin hanggang 4th degree of relationship at limitahan sa 2 antas lamang sa nasyonal at lokal upang mas epektibong mapigilan ang paglawak ng impluwensya ng iisang pamilya sa politika. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.